Marami pong uri ang mga sinulid na pantahi at ito po ay isa sa aking gagamitin sa pagbuborda ngayon. At ang gagawin po natin ngayon ay ang mga basic stitch katulad ng running stitch, basting stitch, whip stitch at ang back stitch. Ayan, ganito po gawin ang running stitch. Pag naitusok po galing sa ilalim ay hihigitin na po sa ibabaw. Tusok, higit, tapos tusok ulit, higit. Ayan, ganyan po ang paggawa ng running stitch. Pagmasdan po ninyo ang bawat tusok ng karayom hanggang sa matapos. Ayan, ganyan lamang po kasimple ang paggawa ng running stitch. At ang susunod naman po ay ang basting stitch. Dito po sa basting stitch ay medyo malalaki naman po ang pagkain ng karayom sa tela. Ayan, ganyan po. Malalaki po yung tahi niya kung ikukumpara po natin sa running stitch. Kasi dito po sa basting stitch, isa po ito sa paraan ng mga beginner sa makina na ginagamit nila bago magtahi sa makina. Hilbana po ang tawag niyan sa Tagalog. At ang susunod naman po ay ang whip stitch. Ganito po gawin ang whip stitch. Ayan, mapapagmasdan po ninyo pag itinusok po yung karayom, nakatuwid. Pero pag natapos po yung tahi, nakatagilid na po ang natapos na tahi. Ayan, pagmasdan po ninyo hanggang sa matapos ang whip stitch. Madali lamang po siyang sundan. Ayan, ganyan po ang paggawa ng whip stitch. Ayan, yan po ang itsura ng whip stitch. At ang susunod naman po ay ang back stitch. Ayan, ganito po gawin ang back stitch. Kapag itinusok po galing sa ilalim, ay itutusok naman po na nasa gitna ang punong sinulid. Ayan, pagmasdan po ninyo kapag nakatusok ang karayom, nasa gitna po ang punong sinulid. At itutusok naman po sa pinakang likod ng punong sinulid at lalabas ang karayom sa unahan ng sinulid. Ayan, pinakang unahan po iyan. Yan, itinusok sa bandang likod at hinigit. Nasa gitna po ang punong sinulid. Yan po ang itsura ng back stitch. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video ito at sa mga hindi pa po naka-follow and subscribe, please follow and subscribe. Thank you for watching.